Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-18 kabanata na ng unang aklat ng Biblia. Ito po yung aklat ng Genesis. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon, at itama ang aming mga maling pananaw. Dalangin namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at patuloy na magbukas ang aming mga spiritual na isipan, kaisipan ng aming puso, maging ang aming spiritual ears, Panginoon, ay buksan nyo upang marinig namin ang mensahe mo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na mapapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos sayad lupa ang mukha. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa dilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Paghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Marami pong instances sa Bible na kapag ang anghel ay nag-a-appear at niluluhuran po siya ng tao o ng lingkod ng Panginoon, kapag hindi po yun ang Diyos, pinapatayo po nila yung tao o yung lingkod. Pwedeng si Moises, si Abraham o yung iba pang mga tauhan sa Biblia. So dito po hindi po siya nag-hesitate, no? Hindi siya nag-hesitate na natanggapin yung parangal na ibinigay po ni Abraham. So meaning to say, nandyan po ang Panginoon, no? Nandun si Jesus. Kasi once ang Diyos po ay nag-form bilang tao or bilang isang bagay, no, mga bagay, yan po ay tumutukoy sa tinatawag nating Christophany or si Jesus po, no, na katawang anghel or nagkatawang bagay. Dito din po makikita natin na yung kung paano po siya inasikaso ni Abraham. Ano po, kumbaga talaga dito makikita natin yung pag-offer ng kanyang tahanan at kumbaga po yung pag-offer din ng mga bagay na pwede niyang ibigay. So, ganun din po ba tayo every time po na tayo ay makikipagtagpo sa Panginoon? Willing ba yung heart natin na buksan, no? Willing ba tayong buksan yung ating puso para makapasok po siya sa ating heart? Or willing din po ba tayong ibigay sa Kanya yung mga bagay na meron sa atin, no? As an act of honoring God, no? Kasi ito po yung makikita natin sa buhay po dito ni Abraham. Ayan. Sabi po sa verse 6, dali-dali pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Yan, dito po makikita talaga natin, grabe, no, yung kung hospitable ang mga Pilipino. Ito pala yung nakuha natin, no, sa ating ninunong si Abraham. Ayan, so dito po makikita natin na bilang isang anak ng Diyos o lingkod ng Diyos, no, dapat laging bukas ang iyong tahanan para sa Panginoon at dapat lagi na nakahanda ang iyong mga kamay na bukas para sa pag-share ng kung ano, or sa pag-share o pagbabalik ng mga pagpapalang tinanggap natin, buhat din sa Kanya. Verse 9, tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, pagbabalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya.
Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinadatnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayon ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah? At nagsabi kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Ayan. Imagine nyo po, nakatago si Sarah, no, nasa likuran siya ng pintuan. Pero, hindi likid sa Panginoon yung kanyang pagtawa. So, dito po makikita natin wala tayong maililihim sa Panginoon. Walang distance, no, na pwedeng makapagtago o makapagkubli sa atin, sa Panginoon, sa ating isipan, sa ating puso, sa ating nararamdaman. Or lalo na sa pag tayo nagsasalita. Ano po, sabihin naman natin yung pinakamagagandang salita, alam ni Lord kung ano pa rin yung laman ng puso natin. And dito po makikita din natin ano po na ipinapakita po dito yung limitasyon ng tao, no? Kagaya po kay Sarah, hindi na po siya nireregla. So, imposible na kung sa kakayanan ng tao, no? Yung pagbabasihan or yung kalagayan ng tao, imposible na po na magkaanak siya, no? Dahil yung limitasyon ng kanyang katawan na magdala ng isang bata ay hindi nakakayanin. Subalit, ang sabi po sa verse 14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Diba? Kung siya yung nagsasara ng sinapupunan, siya rin po yung nagbubukas nito. Kung siya yung nagsara ng pintuan para sa pagpapala, siya rin din po ang magbubukas ng bagong pintuan para sa atin. Kaya ano man yung bagay na iniisip mong imposible, sa Panginoon po walang imposible. Yan. So sabi sa verse 15, dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako natawa o hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, wag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Ayan, sometimes, dahil sa takot, nagagawa nating magsinungaling. Pero kahit pa takpan ng ating pagsisinungaling, yung mga bagay na ating nagawa or lihim na ginagawa, still, batid po ito ng Panginoon. Verse 16, pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid nila si Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging bansa sa pamamagitan niya, at ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ayan, so sabi dito, hindi dapat ilihim, no? Sabi ng Panginoon, hindi ko dapat ilihim kay Abraham kasi pinili ko siya. Same din po yan sa Word of God, diba? Maraming tao nagbabasa ng salita ng Panginoon pero hindi nila maintindihan. Subalit yung mga tao na patuloy na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, na nananalangin bago magbasa ng salita ng Panginoon, nire-reveal ni Lord, no, yung kanyang salita. Ano po? Kasi nga po, once ikaw ay pinili ng Diyos, hindi niya po ililihim sa iyo yung kanyang plano, no? Kung plano kanyang pagpalain, kung plano kanyang iligtas, at kung ano yung plano niya sa mundong ito na ginagalawan natin, still hindi po yan ililihim ni Lord. Ganyan po siya magmahal. Bless po tayong maging kabahagi, no, sa mga pinili ng Panginoon. So, makikita po natin dito yung pagpili sa atin ng Panginoon, like Abraham, no? Hindi lang for us to be blessed, but for us to be a blessing to others. Kasi ang linaw po ng sinabi niya dito na yung pagpili niya kay Abraham para din ay pamamagitan niya po is dumalo yung pagpapala ng Panginoon. Ayan. So sabi sa 19, pinili ko sa Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. So, ibig sabihin po dito, makikita natin, no, yung calling natin ay, yung purpose nito is to
educate, no, yung ibang tao, paturuan natin sila sa kung ano yung tama at totoong mensahe ng Panginoon, nang sa ganon ay mangyari po yung pangako ng Diyos. Verse 20, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma and Gomorrah, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. So dito po makikita natin, ang Panginoon, patas siya. Hindi siya nakapaling lang dun sa isang tao or dun sa kabilang tao. No po, lagi siyang patas at siya ay tapat kung humatol. Ayan. Verse 22, umalis na nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh. Sa tabi ni Abraham, itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti, hindi ninyo igagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyari, pareho magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ayan, so dito po makikita na kilala ni Abraham ang Panginoon, yung heart ni Lord. Ano po, kaya sinasabi niya na hindi niyo po yun gagawin. Ayan, kasi alam niyo po, ang totoong connected sa Panginoon, alam niya kilala niya rin si Lord, no? Alam niya yung puso ng Panginoon. And then, sabi po dito, sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Verse 27, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magmalaki sa inyo, sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin ang alang-alang sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon. Tugon sa kanya. And then, verse 30, wag sana kayong magagalit. Nagtatanong po ako, kung 30 lamang ang mabubuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Ayan, so dito po makikita natin pababa yung tanong ni Abraham. Kasi gusto talaga niya makita na may isi-save kaya si Lord dun sa mga tao na nandoon sa Sodoma and Gomorrah. 31, sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wapasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. Verse 32, sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi niyon, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. So dito po makikita natin, no, alam natin kung bakit ginagawa yun ni Abraham, dahil alam niya na nandoon yung kanyang pamangking si Lot. So, naghingi siya ng assurance na masisave pa rin yung kanyang pamangkin. Ganun po siya katindi magmahal. Ano po? And makikita rin po natin dito na sa pamamagitan po ng pagtatanong ni Abraham, nalalaman niya po yung kalooban ng Panginoon. Kaya tayo, kung meron tayong tanong, ano kaya ang kalooban sa akin ni Lord, or ano kaya ang nais ng Panginoon sa akin, so balik lang po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita, kasi dun po makikita natin at mauunawaan ang totoong nature ni Lord, kung gaano siya mapagmahal, kung gaano po siya mapagpatawad, kung gaano po siya tapat kung humatol. Kaya naman, sana pa ay mapagpala tayo at abangan natin ang susunod na kabanata. To God be all the glory.